Sa isang maliit na bayan, sa gilid ng kagubatan, nagplano ang klase ni Ginoong Santos na magkaroon ng isang camping trip bilang bahagi ng kanilang taunang aktibidad. Nagsimula ang lahat sa masaya at puno ng sigla. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang adventure ay magiging isang madilim na karanasan. Bago ang pag-alis, binigyan sila ng babala ng kanilang guro na maging maingat sa kagubatan. Huwag kalimutang sundin ang mga patakaran at huwag maglakad mag-isa sa dilim. Aniya, ang mga estudyante, kahit may pangamba, ay tila baga hindi nagbigay pansin sa babala. Pagdating nila sa camping site, ang lugar ay tila walang kakaibang tanawin. Ang matataas na puno, malamig na hangin at ang lagaslas ng mga dahon. Ang mga estudyante ay masaya na nagtayo ng tent, nagluto sa campfire at naglaro ng mga laro sa gabi. Nang magsalita ang kanilang guro tungkol sa alamat ng kagubatan, na mayroong nakakatakot na kwento tungkol sa isang espiritu ng isang batang babae na sinasabing nawawala sa loob ng kagubatan, ay tila nahulog sa isang tahimik ang mga grupo. Ayon sa alamat, ang batang babae ay nawawala noong dekada 1980s at sinasabing lumalabas sa gabi upang maghanap ng mga kapwa bata na makakasama niya. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, may narinig silang kakaibang tunog mula sa malalim na kagubatan. Mga yapak na tila sinusundan sila. Sa una, iniisip nila na ito ay mga hayop o maliit na nilalang sa kagubatan, kaya't nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Ngunit sa paglipas ng oras, mas dumadami ang mga tunog, mga hikbi at pag-iyak na tila ba mula sa isang batang babae. Nang magpasya ang ilan sa kanila na suriin ang pinagmumulan ng tunog, natagpuan nila ang isang lumang abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan na hindi nila napapansin dati. Ang bahay ay tila walang buhay, ngunit sa loob, nakita nila ang mga laruan ng bata at mga lumang damit na tinatakpan ng mga alikabok. Isa sa kanila si Marco. Naghanap siya sa paligid at natagpuan ang isang lumang diary na may pangalang Maria. Ang diary ay puno ng mga mensahe ng lungkot at pagnanais na makahanap ng mga kaibigan. Habang nagbabasa sila ng diary, ang hikbi mula sa kagubatan ay tila lumalakas at mas naging malapit. Nagpasya ang grupo na umalis mula sa bahay. Ngunit sa kanilang pagbalik sa campsite, laking gulat nila nang makita ang kanilang mga tent na gumuho na at ang kanilang mga gamit ay nagsikalat. Nagpasya silang umuwi ng mas maaga kaysa sa nakatakda. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-alis, patuloy nilang naririnig ang mga paghikbi na tila umaabot hanggang sa kanilang mga pandinig. Nang makabalik na sila sa kanilang bayan, laking gulat nila nang malaman na marami pang mga estudyante mula sa ibang lugar ang naroroon na katulad ng karanasan sa kagubatan na iyon. Hanggang sa ngayon, ang kwento ng kanilang camping trip ay patuloy na ikinikwento sa mga bagong estudyante. Ang alamat ng batang espiritu ni Maria ay nananatiling buhay sa bayan. Isang paalala sa lahat na may mga lihim ang kagubatan na hindi dapat ipinagsasawalang bahala. At sa bawat pagkakataon na magbabalik ang mga klase sa kagubatan, palaging may bahid ng takot at paggalang sa kwento ni Maria, ang batang espiritu na hindi pa rin nakakahanap ng kapayapaan.
Ang kasunduan. Sa isang liblib na bayan sa Bulacan, may isang lumang paaralan na kilala hindi lamang sa magandang tanawin, kundi pati na rin sa mga kakaibang kwento at kababalaghan. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol sa isang grupo ng mga estudyanteng nagdesisyong maglaro ng espiritu sa silong ng paaralan. Si Mila, isang mahiyain ngunit matalinong estudyante, ay lihim na may gusto kay Arnel, ang pinakamatalinong estudyante sa kanilang batch. Alam niyang maraming babae ang may gusto kay Arnel, pero hindi niya akalain na makakaibigan niya ito sa kanilang proyekto sa grupo. Kasama nila sila Jake, ang matalik na kaibigan ni Arnel, at sina Bea at Jenny, ang mga kaklase nila na malapit sa kanila. Isang gabi, matapos ang practice para sa kanilang palabas, nagpasya ang grupo na magtambay muna sa eskwelahan. Naging usap-usapan nila ang lumang kwento tungkol sa isang babaeng estudyanteng pumatay sa sarili matapos lokohin ng kanyang kasintahan. Ayon sa kwento, hindi raw siya matahimik at nagpapakita sa silong ng paaralan tuwing gabi, naghahanap ng hustisya. Sa inuman at tawanan, naisipan ni Jake na maglaro ng Spirit of the Glass. Sa simula, tila katuwaan lang ang lahat. Pero nang bumigat ang paligid at biglang nagparamdam ang malamig na hangin, nagsimulang makaramdam ng kaba ang grupo. Napansin ni Mila na tila nagiging seryoso si Arnel, na parang may alam na siya na hindi nila alam. Sumagot ka kung naririto ka. Ang saad ni Bea habang hawak ang baso. Nagulat silang lahat nang gumalaw ang baso papunta sa yes. Nagkatinginan sila. Nagtatanong kung sino sa kanila ang naglaro, pero lahat ay nagkakaila. Naramdaman nilang totoo na ang nangyayari. Totoo ka ba? Ano ang pangalan mo? Tanong ni Mila, na nag-aalangan ngunit nagnanais malaman ang katotohanan. Dahan-dahan na gumalaw ang baso at binuo ang pangalang Lisa. Biglang natigilan si Arnel at namutla. Lisa, siya ang ex ko. Naibulong niyang sabi. Siya ang babaeng nawawala at hindi na natagpuan. Siya ang pinaniniwalaang nagpaparamdam dito. Naging tensyon ang sitwasyon. Biglang nagbago ang mood ni Mila. Alam niyang mayroon pa siyang gustong itanong. Lisa, bakit ka ba nagpaparamdam? Ang tanong ni Mila. Sa halip na umikot ang baso, bigla itong huminto. Ang sumunod ay bumukas na ang pinto sa silong. Dahan-dahang may lumalabas na malamig na hangin at tila naglalakad papunta sa kanila. Lahat sila'y natigilan. Bumagsak si Jenny at napatihaya, nanginginig sa takot. Napatingin si Mila kay Arnel. Nag-iinit ang kanyang kalooban sa selos. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, ngunit alam niyang may kinalaman ang espiritu kay Arnel. Sino ang may kasalanan? Tanong ni Jake na nanginginig ang boses. Gumalaw muli ang baso at bumuo ng salitang promise. Nang magkatinginan sila ni Arnel, ay puno ng takot si Mila. Alam niyang may kasunduan ang dating kasintahan sa isang pangakong hindi na natupad. Ipinangako ko kay Lisa na hindi ko siya iiwan, pero nagawa ko at hindi siya matahimik dahil doon, ang sabi ni Arnel habang nagsisimulang lumuha. Biglang nagsara ang pintuan sa silong at sa dilim ay nagpakita ang isang anino, isang babae na umiiyak ng dugo. Ang pangako
ay hindi basta-basta nalilimutan. Ang sabi ng espiritu ni Lisa, "Arnel, babalik ako. Isa sa inyo ang dadalhin ko at sa pagkakataong ito, walang makakapigil." Muling sabi ng espiritu ni Lisa. Nagsimulang magtakbuhan ang grupo, ngunit ang silong ay tila naging maze ng mga anino at malalamig na hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Arnel ay biglang nawala sa dilim. Walang nakakita kay Arnel muli. Sa umaga ay natagpuan nila si Mila na nanginginig sa takot at hindi na muling nakapagsalita. Patuloy ang bulong-bulungan sa paaralan tungkol sa sumpa ng lumang silong at sa pangakong hindi natupad. Hanggang ngayon, walang sinumang estudyante ang nangahas na pumasok sa silong ng paaralan kapag gabi na. Ngunit tuwing sumasapit ang ikatlong Sabado ng Agosto, naririnig pa rin nila ang hikbi ng isang babaeng naghahanap ng hustisya at ang pangalan ng lalaking tumalikod sa kanyang pangako.